Matthew chapter number 28. After our 70th anniversary celebration, and nag-preach ako last Sunday all about Thanksgiving. And this morning, as we start in our 18th year, I'm going to preach about mission, church mission. Papaliwanag ko po yan at yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga ito. Church mission. Amen? Ano nga ba yung mission as a church? Ano po? Yun yung mahalagang maintindihan natin. Matthew chapter number 28. Let's begin reading from verse number, very familiar passage, verse number 16, down to verse number 20. If you were there, say aloud, Amen. At salamat sa Panginoon. Verse 16, Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, ngayong umaga, as I said po, pag-usapan natin, church mission. The church mission. Let's go to the word of prayer. Loving Father, once again, we thank you so much for this wonderful time that once again you give to every one of us. And you allowed us to be in this place this morning where we can gather together to glorify thy name. Thank you so much for those who responded for our invitation, for our first-time visitors. And also, thank you so much for those who will go in to celebrate their birthday, and some of them celebrating their birthday, dear Lord. Continue to bless them and give them the understanding at magpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. And as we start sa another year in the life of your ministry here in Salapungan, Tarlac City, we do pray, dear Lord, and ibabahagi po sa kanila ang mission ng church, Panginoon. Please help your people to understand your word. A very simple message, but this is what really need, dear Lord. Kayo po patuloy na manguna. Holy Spirit of God, patuloy kayong mag-bless sa inyong mga anak, at bilang kabahagi ng inyong gawain po dito ay kami nawa ay masumpungan po ninyo na kami po ay patuloy na magiging kabahagi dito. Ito pong lahat ng aming dalangin graciously. For in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you so much. Please be seated in the presence of our God. Now, dito po sa ating talatang binasa ay narito po ang ating Panginoong Jesucristo na nagpapaalam sa kanyang mga kamanggagawa. Tinawag po natin ito na Great Commission. Sa Tagalog po ay dakilang tagubilin. So, titignan po ninyo, ito ay pagkatapos na ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mula sa mga patay, nagpakita sa kanyang mga disciples at inappoint niya na doon sila magkita-kita sa Galilee into a mountain where Jesus appointed them. Doon tayo magkita-kita. Doon sa lugar na yun, sa Galilea. At doon kakausapin ng ating Panginoon for the last time yung kanyang mga 11 disciples representing the church. It's because yung 11, they are the first officers of the church. They are not the first church, but they are the first officer of the church. Amen? Okay? At ito yung mga 11. Bakit po 11? Wala na po si Judas.
oras at 11 na lamang sila. At ibinigay ng Panginoon yung kanyang dakilang tagubilin na ang dakilang tagubilin ay nandoon sa verse number 18. Sabi nga ng Panginoon dito, all power is given unto me in heaven and in earth. Ipinapahayag lamang ng ating Panginoong Jesucristo na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Amen? Sa langit at sa lupa man. Kaya sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things. So nakita niyo po una, sabi niya ng Bible dito ay, go ye therefore and teach all nations. Ano po yung ituturo? Mahalaga na makilala ang Panginoong Jesucristo. All nations speaks of all races of people. Lahat ng lingwahe, lahat ng lahi, kailangan nila ang Panginoon. At ang sabi na nila, baptizing, that's why mahalaga po ang baptism. Mamaya babalikan ko po yan. At ang sabi niya, teaching them to observe all things. Meaning to say, discipleship. Help them to grow. Mamaya babalikan natin. Kaya nga po, yan ang tungkulin ng simbahan. By the way, sa company, kung ang company, kayo'y nagsiserve sa company, merong vision and mission. Amen? Kung kayo po ay nasa gobyerno po natin, merong tinatawag na mission and vision. Same also in the church. Meron tayong mission, meron po tayong vision. Napakahalaga po yun. Now, gusto ko po munang ibigay sa inyo ang word na mission. Pero bago po ko ibigay ang word na mission, the meaning of mission is, gusto ko munang ibigay yung meaning na church para maintindihan nyo. Bagamat maraming beses ko na po, I've done it many times, but for the sake of the newcomers, ay mahalaga na maintindihan nyo ang ibig sabihin ng word na church. Now, sa etymology, pag sinabi natin etymology, ito po yung pinanggalingan ng mga salita. Okay? Mahalaga po yung maintindihan natin. Now, please take a look po sa Matthew chapter number 16 in verse number 18. Sa Matthew chapter 16 in verse number 18, dyan una nating mababasa ang word na church. At ang sabi ng Panginoon dito sa verse number 18, and I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So makita natin dito mga kapatid, ipinapahayag lamang that Jesus is the founder of the church. Now ano po ang ibig sabihin ng word na church? Galing yan sa tinatawag na Greek word na ekklesia. Kaya nga mayroon pong ibang mga churches ngayon na ginagamit nila yung word na ekklesia. Sama ka sa aming ekklesia. So, yan ang ginagamit nila po ngayon. Well, hindi naman sila nagkakasama pag ginawa po nila yun. Nasa kanila po yun. Well, pero maliwanag naman dito sa King James Bible, sapagkat English, gagamitin natin yung word na church. Amen? Now, ano po ang ibig sabihin ng word na church? Sabi ko nga, galing sa Greek word na ekklesia, na ang ibig sabihin ay called out assembly. Okay? Called out assembly. Okay? Ito ay assembly. Pag sinabi called out assembly, ibig sabihin na galing sa kadiliman, tinawag ng Panginoon at ngayon ay nagsasama-sama. Okay? Sapagkat as far as the history is concerned, back in those times, marami na pong ekklesia noong unang panahon. Okay? Marami na, pag narinig yung word na ekklesia, assemblia. Okay? Marami na, pag sinabi natin grupo, ito ay assemblia. Okay? Noong una pa man, nag-i-exist na yung Judaism. Kaya pwede sabihin, alam mo, kami mga Judaism, pag sinabing Judaism, that is the belief during the time of the Lord Jesus Christ. So sasabihin nila na, nauna pa kami sa Christianity, Judaism. Well, totoo naman po yun. Pero dapat natin maintindihan na ang Judaism, hindi yun ang practice ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? O pwede sabihin na ito, kami mga Muslim,
through the Lord Jesus Christ. So ulitin ko po, back in those time, marami ng asimbliya, marami ng grupo. Pero this time, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I will establish my church. Na ang church na ito ay pag-aari ng ating Panginoon. Hindi ko pag-aari, hindi ninyo pag-aari, kundi the Lord's church. Amen? That He is the founder of the church. Now, ano po ang ibig sabihin ng Ecclesia? Called out assembly. It is a group of saved. So Christ assembly, Christ church is a group of saved. Amen? Kaya ito ang mahalagang maintindihan as far as the church of the Lord Jesus Christ is concerned. Number one, saved. It is a group of saved and baptized believers joined together in practice and in fellowship, carrying the Great Commission. Balikan ko mamaya yung Great Commission na yan. Ulitin ko po, it is a group of saved. Kaya alam niyo po ba, kaya sa katuruan ng Biblia ay tinuturo po natin, you cannot be a member of the church not unless you are saved. Kaya nga po, sablay na ang turo na sumama ka sa simbahan, makikasampi ka sa simbahan para ma-save. No, it's not, sapagkat ang church ng Panginoong Jesucristo, ito ay samahan, ito ay grupo ng mga taong naligtas. Kaya nga po dito po sa atin, bago natin binautismuhan, ay ipinapaliwanag muna natin sa Kanya ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. Mahalaga na nakilala ng isang tao ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito po sa atin, ipinapaunawa natin. Kaya bago ka naging membro, particular ng church na ito, dito sa Salapungan, ng Baptist Church, dito sa Salapungan, mahalaga na maging ligtas ka muna. So ang kaligtasan ay hindi sa Baptist Church, kundi ang kaligtasan ay pagkilala ng Panginoong Jesucristo, pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Kaya ngayon ang church, it is a group of saved and baptized together, joined together in doctrine and in fellowship, carrying the Great Commission. Kaya kapag sinabi natin church, it is not the building but the people. Just imagine, sabi ko nga po sa inyo, nanggaling tayo lahat sa kadiliman. Walang direksyon ang buhay natin. Pero salamat, isa tayo sa nakapakinig ng magandang balita ng kaligtasan. Kaya sa mga miyembro dito, if you are a member, kayo po ay naging bahagi na ng simbahan. You need to be thankful to the Lord na tayo ay inilagay ng Panginoon. Sabi nga ng Bible sa Acts chapter 2 verse number 41, yaong mga masayang nagsitanggap sa Acts chapter number 2, yung mga masayang nagsitanggap noong unang panahon, sila ay nangabautismuhan at pagkatapos nilang nabautismuhan, sila ay idinagdag sa iglesia, sa church. Kaya ganoon din po tayo. That is our pattern in the book of Acts. Kaya nga po, napakahalaga na maintindihan po natin ito. Are you listening? Amen? Kaya nga, napakaganda. So, ulitin ko, that is the church. So, we are the church. It is a group of saved and baptized believers joined together in doctrine and in fellowship, carrying the Great Commission. Now, this morning, sino po makakapagtaas ng kamay? Na ibig sabihin ng pagtaas ng kamay, pastor, ako'y naligtas, ako ay membro sa simbahan dito sa Salapungan. Pakitaas na ako ang kamay. Okay. Salamat po. Now, if you are a member, now, ito po ngayon ang ating misyon. Kaya dapat maliwanag po ang inyong pagiging miyembro. Amen? Ulitin ko po, hindi kayo naging miyembro para maligtas. Kundi, naligtas muna kayo bago kayo naging miyembro. And by the way, as far as membership is concerned sa simbahan, hindi po ito sa pilitan, but it is a decision. Mamaya, babalikan mo po yung baptism, lahat ng nabaptize dito, hindi po yan pinili. Kaya sinasabi
sinasabi ko sa mga counselors, sinasabi ko sa ating mga kapatid na nagbabahagi ng salita ng Diyos about the doctrine of baptism, ipaliwanag niyo ng maigi. Mahalaga na maunawaan nila at naniniwala po ako na kapag naunawaan ng isang tao ang kanyang pagkilala at pagtanggap sa Panginoon, siya ay susunod sa Panginoon. By the way, sa lahat ng nabaptize, nung kayo po ay sumunod sa Panginoon o nabaptize kayo, ang sinunod ninyo, hindi yung kumausap sa inyo, kundi sinunod nyo ang Panginoon. In-execute natin dito sa simbahan. Kaya na napakahalaga na naunawaan po natin yun. So, ulitin ko po, we are the church. Lahat ng naging miyembro na kapatid, kaya nga ho napakahalaga na naintindihan natin, maliwanag sa atin yung pagiging member. Kaya po ngayon, bilang miyembro, ulitin ko po, sa paglipas ng taon, tuloy-tuloy, ito pa rin ang ating gagawin na as we start a new year in our Christian life, in our church, bilang member, as we start the new year, dapat sinabi ko new year, para sa buhay ng Christian Bible Baptist, para sa Christian Bible Baptist Church, nag-start na sapagkat natapos yung ating 17th anniversary, mag-start ulit tayo ng panibagong taon unto 18th year anniversary. Amen? Kaya nga po, sa magsisimula muli natin, mahalaga na maintindihan natin yung mission po natin. Now, so naintindihan naman yung church, word the church, babala ko pa pumuli yan mamaya para mailabor ko pa ng maigi. Now, that is the church. Ulitin ko, the church is the people, not the building. Although dito tayo nag-gather, nagiging kaisipan natin, tara punta tayo sa church sapagkat dito tayo nag-gather. But this is not the church. This is lamang the church building at dito tayo nagkakatipon-tipon at nagpapalakasan, ipinapangaral ang salita ng Diyos. Amen? Kaya mahalaga po. Kaya po mahalaga na bilang miyembro, dapat maging aktibong member tayo at alam natin ang ating gagawin at alam natin yung bahagi natin. Kaya nga po, don't be offended kapag kayo po ay ating pong hinahamon sapagkat kayo nga po ay membro. That's why don't be offended kapag kayo po ay ating pong hinahamon. Sinasabi ko, dadalhin ko kayo sa mataas na klase ng paglilingkod. Huwag po kayong ma-offend. Amen? Kaya dito po itinuturo po natin na ito dapat ang gagawin ng mga members bilang isang Kristiyano. Don't be offended. Sapagkat yan ay para sa ating ikalalago bilang isang Kristiyano at bilang member. Nakakalungkot nga po, sabi ko sa inyo, kung marami po sa inyo, aktibo kayo sa TODA, ano yung TODA? Tricycles, Operators, Drivers Association. Aktibo kayo sa inyong pagiging aktibo ng TODA, aktibo kayo, member kayo ng mga alumni associations na kung saan doon tayo nag-graduate at whatever. Yung iba sa inyo, marami kayong group, aktibo kayo doon, but sad kung hindi kayo aktibo sa gawain ng Diyos. Based sa ating church covenant, don't you know, being a member of the church, especially here, is ito po yung pinakamataas sa lahat ng samahan. Amen? Ulitin ko po, kung babasahin po ninyo yung ating covenant, yung ating kasunduan, na ipinaliwanag ko na ng maraming beses, ang pagiging membro po ng simbahan, ang pinakamataas sa lahat ng mga asosasyon at grupo. Therefore, kung ito yung pinakamataas sa lahat, ay bigyan pansin natin. By the way, ang pagsasama natin bilang member ng church, hindi lamang dito. Kaya bakit pinakamataas? Kasi hanggang sa langit. Hanggang sa langit, mahalaga yung ating church membership, mga kapatid. Amen? Kaya nga, ngayon, local tayo dito. Pagdating sa langit, local pa rin tayo doon. At ang pastor natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung naglilingkod tayo dito, one day maglilingkod pa rin tayo sa langit. Kaya nga, napaganda na makapag-establish tayo ng magandang relasyon natin sa Panginoon. So that is the church. It is the group of saved and baptized believers. Kaya nga, join together in doctrine and fellowship. Kaya the Great Commission, kaya mahalaga po na bilang miyembro, alam nyo, kung kayo ay miyembro, alam niyo ang inyong gagawin at
function bilang isang miyembro ng ating pong simbahan. Ulitin ko po, don't be offended kapag hinahamon ko po kayo. Bakit? Kasama kayo dito. Itinagdag po kayo ng Panginoon. Hindi po ako ang nagdagdag sa inyo. It is God. Ang Panginoon ang nagdagdag po sa atin dito. By the way, sabi ko nga sa inyo, bilang member doon sa Fort Bonifacio, I've been there for 10 years. Nag-work ako doon ng 10 taon. Until such time na yung pastor natin, si Pastor Hill, nagkaroon siya ng vision to start dito. At sabi niya, ikaw ang pupunta doon. Sabi ko, Panginoon, hindi ko alam ang tarlac. Alam ko lamang, dinadaanan ko lamang yan. Hindi ako nakababa. Pero salamat po, hindi ako dinala. Kaya nga po, Panginoon, hindi ko alam sino magiging miyembro. Pero ako'y nananalangin. Dahan-dahan ang Panginoon nagdadagdag. May nawawala, may nagdumadating, may bumabalik. Pero salamat, ang simbahan ay nagpapatuloy by the grace of God. May maraming ups and down, maraming ups and down, maraming ups and down. Pero biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy lamang. Kaya nga po mahalaga na bilang member, alam po ninyo, yung tungkulin po ninyo bilang miyembro at ang tungkulin na yan ay tungkulin natin sa Panginoon. So that is the church. Now, ano po ang mission? The word mission is, pag sinabi natin mission is specific task. A specific task with which a person or group is charged. Kaya nga po, bilang membro, meron po tayong mission, meron po tayong specific task. Amen? Pag sinabi natin mission, another meaning is an important assignment. Amen? Important assignment. Mahalagang tungkulin. Important na assignment na ipinapagawa ng Panginoon. By the way, sinong nagpapagawa nito? Hindi po ako, kundi ang Panginoon. At alam niyo po ba, lahat po tayo responsible sa Diyos. Although po ako po ay responsible po sa inyo bilang inyong pastor, pero mas higit, lahat po tayo dapat natin maintindihan, responsible tayo sa Diyos. Now, sa lahat ng mga nagtaas ng kamay kanina, if you are a member of this church, now ito po ngayon yung mission po natin. Tatlong bagay lang po ito, hindi ko matatapos itong may continuation. Magpapatuloy tayo. Number 1, church mission is to glorify God by proclaiming the gospel to the lost. Mga kapatid, hindi po nagbabago. Ang ating pong misyon bilang church, as a church, is to glorify God upang luwalhatiin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga taong wala pang kaligtasan. Kaya ulitin ko po, that is the primary mission of the church, na luwalhatiin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aakay ng kaluluwa. That is the main business of the church. And bilang member ng ating simbahan, mga kapatid, tayo po dapat ay nakikibahagi sa isang gawain ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipinapakilala ang Panginoong Jesucristo na siya'y namatay, inilibing at muling nabuhay, alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya kayo sa ating tahanan bilang mga tatay, that is our responsibility na maintindihan ng ating mga anak at makilala nila ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Yan ang tungkulin ng church. Luwalhatiin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aakay ng kaluluwa, at yan po ang napakalang misyon ng ating simbahan. Ang nakakalungkot ko ngayon, nakafocus na lamang ang tao sa mga material na bagay at wala tayong burden para sa mga kaluluwang napapahamak. By the way, yan ang pilit ng Panginoon. Yan ang ginawa ng mga 11 disciples at lahat ng mga member doon sa First Baptist Church, doon sa Jerusalem. At ipinangaral nila ang salita ng Diyos. The reason why nakarating dito po sa Pilipinas. Sabi ko kanina po, nang galing sa Jerusalem, pumunta ng Europa, napunta ng Amerika,
India, napunta ng Pilipinas, at salamat sa Panginoon, mula sa Pilipinas, nagdadala na rin ang mga misyonaryong Pilipino sa iba't ibang lupanan ng mundo. Kaya nga maluwalhati natin ang Panginoon sa pamamagitan ng patuloy na pag-aakay ng kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, yan ang business ng ating simbahan. Naalala niyo ating Panginoong Jesucristo, anong sabi niya doon sa book of Matthew? Follow me, sabi sa kanyang mga disciples, follow me, and I will make you fishers of men. Kaya nga mga kapatid, hindi po yan nagbabago. Kaya sana patuloy nating luwalhatiin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aakay ng kaluluwa. Kaya ipaunawa sa mga tao na sila'y magkasalanan, pero salamat po sa Panginoong Jesucristo, malaman nila na sila po ay pwedeng magkaroon ng katiyakan ng langit sapagat si Jesus Christ ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Brethren, if you're a member of this church, that must be our business. That's our mission. Luwalhatiin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag sa kanila ang patungkol sa pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya nga po, huwag po kayong mahiya na ibahagi ang Panginoon. Sabi ko nga po sa mga puntay, hindi nakakahiya na ibahagi ang Panginoon. Yan ang kailangan ng tao. Jesus' earthly ministry was focused on proclaiming the gospel. Mark chapter 1 in verse number 14 to 15, makita natin dito ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Bible sa Mark chapter number 1. Please open our Bibles. And basahin natin, sabi po ng Bible, verse 14, now after John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Yan po. Sa ministry ng ating Panginoong Jesucristo, mayroong panahon na siya po ay nagpakain, may panahon na siya po ay nagpagaling, pero most of the time, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay nangaral. Ipinakilala niya ang magandang balita ng kaligtasan. Amen? Kaya mga kapatid, yan ang simbahan po natin. Huwag tayong magbabago, hindi nagbabago. Patuloy nating luluwalhatiin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. And ang Panginoon ay patuloy na nagliligtas. Luke chapter 24, begin reading from verse number 46 down to verse number 48. And we can see here, brethren, Luke chapter number 24. Napagandang salita ng Diyos na ating pong mabasa. Ang sabi po ng Bible dyan, verse number 46 down to verse number 48. Luke chapter 24, last part of the book of Luke. Ang sabi po ng Bible in verse 46, and said unto them, thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and the remission of sins shall be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witness of these things. We shall be witness, amen? John chapter 20 in verse number 21, and in Acts chapter 1 in verse number 8, ang sabi po ng Biblia, but ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Don't you know? Nung umakyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit, sinabi niya na darating ang Espiritu ng Diyos. At ang sabi po ng Bible, ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Both, the word both is at the same time. In Jerusalem. Jerusalem is yung ating lokasyon.
So, nung panahon yun, ang kanilang lokasyon, Jerusalem. Ang priority nila, Jerusalem. And after that, ang sabi nila, Judea, that is another region. Kaya nga po, kinakailangan maabot ang sunod na rehiyon. Judea. And also, Samaria. Alam niyo po, ang Samaria, lugar ng mga Samaritans, at alam niyo, nagkaroon po ng conflict between Samaritans at sa mga Jews, mga kapatid, na tinignan nila ng mga Samaritans, sila po yung mga neglected. Ito ay lugar na mahirap. Ito po ay hindi nila pinapansin. Pero hindi po ba, sinabi ng Panginoon na kinakailang puntahan sila? Amen? So, ibig sabihin, sometimes, we need to put in our mind that we need to get out from our comfort zone and reach people. Alam niyo, sa ating tahanan, sa ating lugar, ito yung ating comfort zone. Amen? But you need to go to mission. Abutin mo yung mahirap na lugar. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, ating comfort zone yung ating lugar. At least dito po sa ating lugar, nakakaintindihan po tayo. Pero mga kapatid, kinakailangan minsan, iwanan natin ang ating lugar at pumunta tayo sa ibang lugar para abutin sila. Kaya ang purpose ng simbahan sa langit po, kaya nga po, honestly po, nung umalis ako sa simbahan, dahan-dahan na pong nagbo-boom yung church. Sabi ko nga po ngayon, kakaiba na rin doon sa simbahan noong ako po ay naroon. Ngayon po, as the church grow, sabi ko yung mga drivers ngayon na nagsusundo, halos lahat ng pangsundo nila, mga bago na sasakyan, at may aircon na. Sabi ko, hindi ko naranasan yan na pangsundo ko ay aircon. Naranasan ko na yung service ni Pastor Hill na Wrangler na nandiyan sa Ramos, kung gusto nyo makita, nasa museum. Yun yung una niyang service na ibinigay ng isang kapatiran na paggaling na sa bahay niya, hinihintay ko at bababa siya. After that, ako naman na magdadrive. Na ang seating capacity, kung titignan mo yung Wrangler, maliit lang po yun. Isang driver, isa sa harapan, and sa ganyan, mga sabihin mo ng dalawa dito, dalawa dyan, dalawa din, 6, 8. Seating capacity, 8. Pero alam niyo po mga kapatid, yung 8 na yun, medyo siksik na ngayon kasi dito, maliit lang dito eh. Maiksik lang. Tingnan niyo po, pag pumunta ka sa Ramos. So yung 8, masikip na po yun, pero sinasabi natin seating. Pero dapat 5 lang yun eh. Sa 2, 3, 4, 5. Yung 5 na yun, medyo maganda yun. Magandang maupo yun, yun talaga seating. Eh kung 8, siksik na. Pero alam niyo po ba, ilan ang pinakamaraming na ilagay ko po doon? 17. Witness yan si Manang Yoli, nagsisiksik. Kasi kaya nga, pag dumating yung Wrangler, ganun kaiksi. Pambira, hindi mo kalain na lumabas 17 tao, parang hindi naubos, mga kapatid. Saan na namin naglalagay yun? So back in those times, pero ngayon sabi ko, wow, blessing na ngayon. Kaya nga, the more dapat na nagtatrabaho. And sabi ko nga po, bagamat ganun, medyo maluwan na, comfort zone na rin, pero alam niyo po ba, nang umalis kami, kaya alam niyo po, yun po yung struggle ni Mang Tess. Pagdating niya dito sa Tarlac, sa pagkasanay na siya sa maraming tao, pero pagdating dito sa simbahan, kung sino naman yung dumating, at lagi ko silang iniiwan para mag-invite ng tao, maraming beses, habang binabantayan niya si Isa ay napapaluha siya, lalo na pag inisip niya yung kalagayan niya doon sa Manila. At least medyo okay na yung kalagayan namin doon. Maraming tao, maraming friendship. Amen. Pero pagdating dito, sasabihin niya, hindi ka pa uuwi. Madilim na, at dito yung lugar tumasukan. Honestly po, ito nabanggit ni Mang Testo sabi niya, kung pwede lang,
Kasi di pwede. Kung pwede na, na sumakay na ako ng bus at bumalik na ako ng Manila. Pero, dahilan sa pagmamahal sa Panginoon at sa ministry, nag-stay. Nag-stay. Maraming beses pa na iwanan ko sapagkat 6 months lang po ako nagpaalam sa Bible School. Biyahe pa rin ako papuntang Manila para magturo sa Bible School. Wala pa pong online that time. 1 sem lang ako na nagpaalam. And after na 1 sem na nag-start ako, balik na ulit. Pumunta na ng Manila para for the Bible School. Habang nagbibiyahe kami ni Brother Henry, sabi ko, alam mo sir, itong tulay na ito, very memorable sa akin. Itong mahabang tulay na ito. Galing kami ng Fort Bonifacio. In fact, dalawang beses na nangyari yun eh. Kung matatanda nila Ma'am Del yun, yung unang nasiraan po kami ng sasakyan, birthday yun ni Pastor Hill. So, Friday, inabot kami ng Saturday doon sa lugar na yun bago umakit yung Pulilan exit na yan kasi nasira ng overhead yung sasakyan. And then yung pangalawa na pangyayari namin, yun ang pinakamahabang tulakan namin, mga kapatid. Kaya po, sinabi ko kay Sir Henry habang nagbibiyahe ko, Sir, ito, pagsampa ako ng tulay na ito ng mahaba sa boundary ng Pampanga at Bulacan. Umahan ka rin sa sakyan, alas 12 na ng gabi, galing kami ng school, pauwi na kami, alas 12 na ng gabi, mag-aalas 12. May ilaw, umaandar yung engine, pero walang power. Yung transmission, so, ikambyo mo lahat, bitawan mo yung clutch, hindi siya humahatak. Kaya sabi ko, tulak. Tinulak namin, pagsampa, hanggang sa nakababa kami ng tulay, palit-palit kami. At si Ma'am Tess, hindi naman driver, humawak na rin ng manibela kasi mga taga-tulak na pagod na. Ako na driver, tumulong na rin. Pero, naigatan na niyang ganyan. Yun. Sabi ko, hindi naman kasi talaga sa driver. Pero humawak siya ng manibela. Pero nakababa kami sa tulay. So that is over 7 kilometers. Ang alas 12 pasado, mag-aalauna, yung mga and then sabi ko, malapit ay alam ko may gasoline station dyan na total. Pero alam niyo po, hindi kami umabot sa may total na 3 kilometers pa siguro, dumating yung towing. Pinara kami. Ay, napakadelikado yung ginagawa niyo. Ganyan, tigil. Sabi ko, Sir, 7 kilometers na malapit na yung gas station. Ibig nag-adjust kami sana sa papuntang gas station. Tinigil kami at tumawag ng wrecker. Pero sa pagtawag niya ng wrecker, kinarga niya sa sakyan, inilabas na kami sa exit. At ang masaklat, ibinaba pa kami sa madilim na madilim. Alauna ng madaling araw. Sabi ko, wala po bang mas maliwanag? Sige, doon na lang sa gas station. Bayad pa rin ako ng 4-5. Tapos, sabi ko sa makasama ko, may dala-dala tools. Kaya nagandahan, mayroon po din kaalaman sa pagbibigay nito. Alauna, binababa na namin yung transmission. Sabi ko, transmission problema nito. Pero, nung na-check ko, sabi ko, mukhang may paraan. Balik. Binalik ko rin namin. Kinambyo ko sa siguro kasi nakakalang pala yung push rod. Nakanganga ngayon yung clutch. Nung nakina-check ko na doon, sabi ko, sinubukan ko. Kinambyo ko ng segunda yung sabi ko, boom! Gumanon, sabi ko, may power. Balik. So, ginawa ko lang parang tinulak ng konti, paandar, gumanon. So, umandar siya from San Simon exit, papapawi ng Tarlac, walang clutch. So, walang clutch mga kapatid. Kaya, timing lang ng driver para tumakbo. So, bago mag-alas 6, nandiyan kami sa Metro Town. Sabi ko, wow, salamat sa Panginoon. Nakarating kami safe. Kaya sabi ko, maraming mga pangyayari, pero sabi ko, kaya ang pangarap ko, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kasasakyan, ng gagamit namin.
At by the grace of God, please dahan-dahan nagdadagdag ng sasakyan para may pansundo po tayo. Now, kinakailangan sa iwanan natin yung ating comfort zone para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po sa mga members, sometimes, kinakailangan ilagay natin sa ating isipan, matuto po tayo mag-sacrifice para sa gawain ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, church mission is to glorify God by proclaiming the gospel to the lost. Putting in our mind na yan po yung tungkulin ng ating simbahan. Hindi magpayaman, kundi mag-glorify natin ang ating Panginoon sa pangaral ng salita ng Diyos. At salamat po every time na nakakita tayo ng mga taong naliligtas, tayo po'y nagpupuri sa Panginoon. Bakit? Walang ibang pag-asa kundi ang ating Panginoon. Kung meron naman yung tao na nakakaunawa sa salita ng Diyos, nagsimula nung nakilala nila ang Panginoong Hesus Kristo. Nagiging witness po tayo. Well, in fact, in the time of the Lord Jesus Christ, preaching the gospel is His priority. And even the Apostle Paul, when he obeyed the Lord, he surrendered his life to the Lord. When he spoke to the people at Thessalonica, ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Paul sa 1 Thessalonians, sabi niya, preaching the gospel, pangaral ng salita ng Diyos. Let's open our Bibles to 1 Thessalonians chapter number 2. 1 Thessalonians, this is the ministry of the Apostle Paul. And we can see here, brethren, the ministry of the Apostle Paul, just like the ministry of the Lord Jesus Christ. Ano pong ginawa ni Paul? Patuloy na pangaral ng salita ng Diyos na yan po ang kailangan natin still. Yan po yung mission ng ating pong simbahan. Are you going to remember 1 Thessalonians chapter number 2? In verse number 2, sabi ng Biblia, but even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as you know at Philippi, you were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Amen. Verse number 8, so being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you the gospel of God only, but also our own souls, because ye were dear unto us. Verse 9, for ye remember, brethren, our labor and travail, for laboring night and day, because ye would not to be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Nakita natin din si Apostle Paul, yan ang kanyang trinabaho. Patuloy na nangaral ng salita ng Diyos. Members of this church, yan po ang ating misyon na luwalhatiin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Number 2, dito ko napatapos. Also, Christ's church mission is not only to glorify God by proclaiming the gospel to the lost, but also church mission is to glorify God by making Christ-like disciple who love God and one another. Kaya nga po, naririnig ninyo, sinasabi ng marami na soul winning is the main thing. But, sinabi nga ni Pastor Hill, soul winning is not the main thing, but soul winning is the beginning of the main thing. Now, what is the main thing? The main thing is to be disciple of the Lord Jesus Christ. To be like Christ. That's the goal of Christianity. Nagsimula doon sa soul winning. Pero hindi doon nagtatapos. Kaya sabi ng Biblia, pagkatapos ng makilala ang Panginoon, sabi ng Panginoon Yesus, pagkatapos ipangaral ang salita ng Diyos, baptizing them in the name of the Father and of the Son and
deserve all thanks. Kaya nga, mahalaga po ang pangangaral ng salita ng Diyos at pagkatapos maligtas, kinakailangan mabautismuhan. By the way, baptism is the first step of obedience. Baptism is our identification with the Lord Jesus Christ. Ang bautismo ay hindi nakakapagligtas, pagkos ang bautismo, ito ay identifikasyon natin sa Panginoon. Kaya nga, inilulubog kalakip ng kay Kristong pagkalingin at binangon upang lumakas sa panibagong buhay. Romans chapter 6 in verse number 4. Kaya nga po, ang bautismo ay unang hakbang sa pagsunod sa Panginoon. At sa unang hakbang na yun, ipinapakita mo publicly na hindi mo kinakahiya ang Panginoong Jesucristo. By the way, back in those times, pag nakilala kang Kristiyano, nakakahiya noong unang panahon. Pero, bagamat nakakahiya noong unang panahon ang mga tao, di ba rin ang nakakahiya, ako'y sumusunod sa Panginoon. At sana, ganun pa rin po. Kaya nga maraming beses kinakatsawan po tayo. Kaya nga po ang baptism is the identification ng isang Kristiyano sa Panginoong Jesucristo. Hindi tayo nahihiya at kapahayagan ng ating pagsunod sa Panginoon. Kaya nga inilubog kalakip ng kay Kristong pagkalibing. Kaya nga, pag ikaw ay nabaptize, yung lumang ikaw ay inilibing na. Kaya nga po lalakad sa panibagong buhay. Kaya nga po mga kapatid, kung lalakad ka sa panibagong buhay, isipin mo na yung lumang ikaw ay inilibing na. Kaya pag inilibing na, ibig sabihin patay na, ay huwag mo nang babalikan. Kaya kailangan ituro ulan. Kaya minsan, ang mga tao, nagpakilala na sila sa Panginoon, pero ayaw nilang iwanan yung dati nilang gawain. By the way, dyan tayo nahihirapan. Kaya alam niyo po ba, dito na ako magtatapos. Noong Huwebes, nag-uusap-usap kami ni Pastor, nag-meeting kami, at napagkwentuhan po namin yung mission sa paligid. Sabi ko, Pastor, matatapos na po yung ating kontrata doon sa mission. Kasi ako po yung nakipag-usap doon, kasama ko si Preacher Christian. At least pumayag sila na ibigay ng ang paupa nila ay 15,000 monthly. Pero sabi namin sa church, ibinigay po nila. Sabi ni Pastor, hamulin natin sila. Baka pwede. Ibigay na natin yung bayad for 1 year, pero 8,000. Binabi namin doon sa may-ari. Binayaran ng 1 year, pumayag po sila ng 8,000. So, madaling sabihin, 96,000 for 1 year. Yes, imagine, agad-agad. Ibinigay yung 96,000 for 1 year. Now, matatapos na ngayon yung December. Sabi, Pastor, matatapos na. And then sabi ng preacher, salamat po, Pastor. At alam niyo po, yan ang ginawa ko po dyan. Magawa niya na kami. Pero alam niyo po, sabi niya, parang maganit. Sapagkat yung harapan ng simbahan, ginagawang tambayan ng mga tao. Parang ginawang maraming mabes na service kami. Well, in fact, nakita ko mismo ng revival. Pagsisimulan ng revival, yung mga tao nandun sa harapan ng gate ng simbahan, nandun yung table ng sugahan. Yes, imagine kung ito yung church, mga kapatid, dyan sa harapan, nandun mismo sa labi, nandun yung table ng sugahan. Kaya nandun ko, honestly, hindi ako taga doon, pero nagkalainit talaga. Sabi ko, muntik na ako yung mag-react eh. Kaya tinawag ko siya. Sabi ko, ba, ano yan? Pinakiusapan niya, buti naman, umalis. Sabi ko, matindi. Pero alam niyo po ba, ito nakakatawa sabi ni Pastor. Huwag kayong magtaka. Kung may mga ganyan, sapagkat
Hindi nila naiintindihan. Yan ang trabaho ng Diablo. Yan ang trabaho ng Diablo. Just imagine, kaya nga mga kapatid, magpatuloy tayo, sabi niya. Bakit? Ang Diablo masigasig din sa pagtatrabaho. Just imagine, bago ka pumunta dyan, yan din yung buhay ng mga tao dyan. Nakuha ni Satanas dyan. Nandiyan na yung mga drug addict, nandiyan na yung prostitusyon, nandiyan na yung mga nagsisigarilyo, nandiyan na yung nagsusugal, o mga buhay na yan ng mga makasalanan. Pero, ang pag-asa lamang nila ay pangalan ng salita ng Diyos. That's why I keep on preaching the gospel. Yan ang mag-o-open sa kanila. Yan ang pag-asa nila. Kaya nasabi ko din, Pastor, huwag kayong magtaka. Iba sa mga simbahan po natin. Hindi sila sanay sa pangalan ng salita ng Diyos. Just imagine, ang tagal na hawak tayo ng Diablo. At ngayon, kailan na kayo napunta sa simbahan? Hinubog na ng Diablo yan. Are you listening, amen? Totoo po yun. Maraming mga tao hindi nila naiintindihan ng gawain. Nauna na ang Diablo. Nag-establish na ng maigi ang Diablo. Pero ang kailangan talaga natin, ito ang ating anas. Keep on preaching the gospel. Kaya ang minsan naunawaan natin yung mga tao kung ayaw man nila magbigay sa gawain ng Diyos. Bakit? Hindi nila naiintindihan ang gawain ng Diyos. Kung meron ng mga tao na magsasala, yan na naman si Pastor, pakumit naman yung pakumit. Wala nang ibang ginagawa sa simbahan, puro giving. Naiintindihan ko. Pero salamat sa mga tao na nakakaunawa. It's because you're growing in your Christian life. Naiintindihan nyo na ngayon ang salita ng Diyos. Bakit? Bago-bago na kayo ngayon lang nakita ang nakaunawa ng salita ng Diyos. Nauna na ang Diablo ng matagal. At hanggang nag-iipagpuno pa rin tayo. At ang nakakalungkot dito, maraming mga members, lalo na naman sa mga kabataan, you made in this church. Naiintindihan nila ang salita ng Diyos. Aktibo kayo nung wala kayong trabaho. Pero nagkaroon kayo ng trabaho, napalayo kayo, wala ng panahon sa Panginoon ngayon, parang nanhihinayang na maging bahagi sa gawain ng Diyos. Nagkaroon ng ibang focus. Na sana na-overcome na yung trabaho ng Diablo sa buhay ninyo. But ngayon, bumabalik bakit? Nagkaroon na ng ibang pananaw. O sayang, akin. Bakit? Ang hirap niyong bitawan ng ibinibigay niyo sa gawain ng Diyos. By the way, waiting ako sa lahat na nagbibigay, you are not giving to me. Lahat kong tayo nagbibigay sa Panginoon. Maging ako, sabi ko, bilang inyong pong pastor, sinisikap ko by the grace of God, I am praying na bigyan ako ng blessing ng Panginoon upang nang sa ganyan makapagbigay ako sa gawain ng Diyos. Hindi lamang yung buhay ko. Of course, ibinigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Pero even material things na pinagkakalob sa akin ng Panginoon, ako din ay makapagbigay. Hindi lang nagtatrabaho dito, but ibinigay ko na yung buong buhay ko. At hanggang ngayon, kung ako man ay binibigay ng blessing ng Panginoon, inilalagay ko sa gawain ng Diyos. Bakit? Naiintindihan ko. Salamat sa Panginoon na wala tayo doon sa isang kalagayan na pinindang tayo ng Diablo na iniisip natin na walang kwentang lahat ng mga bagay na yan. Kaya nga po mga kapatid, keep on going. Kaya nga po, bilang isang church mission is to glorify God by making Christ-like disciples who love God. If you love God, you will going to love the ministry. You will going to sacrifice for the ministry. Kaya bakit mo sinasabi sa mga kasama ko, hindi nakakaya yung ginagawa natin. Just imagine, pupuntahan mo yung tao. Kasi sinasabi ko sa kanila, sabihin mo, pagpunta mo sa isang kapatiran, pumunta lang po ako ngayong umaga para ipanalangin ko kayo at paalalahanan kayo na meron po tayong service ng Wednesday at 5:30.
Bakit mahalaga na dapat nasa church tayo sa panahon ng pananambahan? Let me remind you also, members of this church, if you are members of this church, you should be here on Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday service to honor the Lord and glorify Him. Alam ko po, habang tayo tumatanda, nagkakasakit po tayo, pero dapat tumitibay din yung ating pananampalataya na i-overcome din natin yung mga panghatak ng diablo. Sometimes tanggap na natin na okay lang na hindi umatid ng Wednesday service. Siguro maintindihan naman ako ng Panginoon, maintindihan naman ako ni Pastor. Naintindihan ko po yun. No question, naintindihan ko po yun. Pero dapat hindi kong maintindihan ang inyong responsibility sa Panginoon. Kung tayo po ay leader, tayo po ang tatay, masasanay tayo na hindi atin ng Wednesday. Anong ipinapakita natin sa anak natin? Okay lang pala, hindi umatid ng Wednesday. Bagamat hindi mo sinasabi yan na okay lang hindi umatid ng Wednesday, but by implication, sinasabi mo sa anak mo na okay lang pala, hindi umatid ng Wednesday. Okay lang pala, hindi bumalik ng hapon, lalo na may bagyo. Mga kapatid, church mission is to glorify God by making Christ-like disciples who love God. Kaya nga, salamat sa Panginoon, natutunan kong mahalin ang Panginoon, natutunan kong mahalin ang ministry. Yun din ang dinodoble ko. Unang-una magsisimula ko sa aking mga anak. At yun din po sa inyo pong mga miyembro. Alam niyo po ba, nung ako'y nagsuko ng buhay sa Panginoon, ang kolokyal na pananalita namin bilang mga manggagawa ng simbahan, fight, 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 patay ko, patay. Pero ngayon, hindi mo na marinig sa mga manggagawa ng Panginoon. But, mahalaga po na maunawaan natin. Kaya bilang miyembro, tinuturuan tayo na lalakad tayo na may panibagong buhay at tayo po ay makabiro ng mga tao na nagmamahal sa Panginoon at dedicated sa Panginoon at dedicated sa ministry. Ulitin ko po, nakakalungkot kung napipit down tayo ng diablo at paniniwalain tayo ng diablo na okay lang ito, okay lang ito, okay lang ito. No, it's me. I hope there's something for this morning. Kaya church mission is to glorify God. Maluwalhati natin ang Panginoon by making Christ-like disciple. Kaya nga po, sinasabi ko sa mga staff, malapit na naman matapos ang taong ito. Sana nakapag-develop tayo, nakatulong tayo, nagkaroon tayo ng bunga sa pananampalataya. Nagtuturo tayo na ang mga tao mahalin nila ang Panginoon at maging masunurin sila sa Panginoon. I hope you learned something this morning. Tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Yan ang kailangan natin kaya bilang member ng ating simbahan. Kung kayo po, natututo kayo, nag-grow kayo sa inyong Kristiyano, nagiging mabuti tayo, dahilan sapagkat gusto natin na maluwalhati ang ating Panginoon. By the way, as I close, ang Panginoon ang nakakakita ng inyong pananampalataya. God knows your heart and God knows your faith. Lahat tayo mayroong pagkatakot. Pero pag dinevelop ng Panginoon, yung ating pananampalataya, nawawala na yung pagkatakot. Bakit? Mas matibay ang ating pananalig sa Panginoon kaysa sa pagkatakot. That is the mission of the church. And if you are a member of this church, mananatili tayo sa mission na yan. Na ipangaral ng salita ng Diyos at mag-develop ng mga tao na nagmamahal sa Panginoon. Paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit. Yan yung gagawin natin.
Magandang umaga po sa inyo po lahat. Takihan namin Diyos. Maraming salamat po